mainit na balita ngayong tanghali. Mga regalo at supply ng atin ito caravan matagumpay na nakarating sa Lawak Island ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ng Japan para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa December 15. May Capital Conference Committee ng Senado at Kamara, inaprubahan na ang pinal na bersyon ng 2024 proposed national budget. Grupo ng Piston at iba pang transport groups muling magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada. Presyo ng langis, may mahigit pisong rollback sa kada litro bukas. At singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Disyembre. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 11, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko at sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng humanitarian at support mission sa Bajo de Masinloc at regular na resupply mission sa Ayungin Shoal. Nasira ang communication at navigation equipment ng isa sa mga sasakyang pandagat ng BFAR habang nasira naman ang makina ng isang civilian supply vessel. Narito ang report ni Bernard Dadias. Napuruhan ng malakas na pressure ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel ang communication at navigation equipment ng barkong ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Kita sa video na binahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na sadyang tinarget at binomba ng tubig ng mga Chinese ang BRP Tamblot. Ang resulta, nasira ang communication at navigation equipment nito habang nasa gitna ng karagatan. Kasama ng naturang barko ang 2 pang sasakyang pandagat ng BFAR, ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Bangkaw, upang maghatid ng krudo at groceries sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc nitong Sabado. Batay sa report ng PCG, 8 beses na binomba ng tubig ng China ang mga barko ng BFAR. Pinagtataboy din ng mga Chinese ang mga nasa 30 bangka ng mga Pilipinong mangingisda na naghihintay sana ng ayuda mula sa BFAR. Kahapon naman, hinaras din at hinarangan ng mga barko ng China ang mga barko ng PCG at ang civilian supply ship na naghatid ng supply sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Nasira ang makina ng ML Kalayaan at kinailangan itong hatake ng PCG pabalik ng Ulugan Bay sa Palawan. Nasira din ang mast ng barko ng PCG na BRP Cabra na binomba rin ng tubig ng Chinese Coast Guard. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong agresyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo lamang pinagtitibay ng aggression at provocations ng China ang determinasyon ng pamahalaan na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng bansa at ang ating karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Binigyan din ng Pangulo na teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at nasa exclusive economic zone ng bansa ang Ayungin Shoal, kaya't walang may ibang karapatan na mag-operate sa mga lugar na ito kundi ang Pilipinas. Nagpahayag din ang Pangulo ng buong suporta at pasasalamat sa mga frontliner ng bansa sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang panibagong agresyon ng China. Sa isang pahayag, hinikayat nito si Pangulong Marcos na pauwiin na ang kasalukuyang Chinese ambassador dahil wala umano itong ginagawang anuman upang matigil ang pag-atake ng kanyang pamahalaan. Bernard Dadias, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagpahayag ng suporta ang European Union at US ambassadors para sa Pilipinas laban sa mga iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Anila, nakakabahala ang ginagawa ng China na iligal at peligrosong hakbang laban sa Philippine vessels. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si European Union Ambassador to the Philippines, Luc Veron, kaugnay ng mga huling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Partikular na ang ginawang paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG sa Philippine supply vessels na nasa isang routine resupply and rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal araw na Linggo, December 10. Gayon din ang peligrosong maneuvers ng CCG at Chinese maritime vessels sa Philippine Coast Guard vessels at resupply boats. Ayon kay EU Ambassador to the Philippines Veron, nakakabahalang insidente ito. Dagdag pa nito, ang 2016 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS Tribunal Award ang mahalagang framework para sa mapayapang pagresolba ng dispute at hindi ang water cannons at dangerous sea maneuvers. Nagpahayag naman ng suporta si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson para sa Pilipinas. Kinunde na rin nito ang paulit-ulit na anyay iligal at mapanganib na hakbang ng China laban sa Philippine vessels. Giit nito, sinisira ng China ang regional stability sa gitna ng isinusulong na Free and Open Indo-Pacific. Nasa Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal sa ilalim ng UNCLOS. Samantala, nanawagan naman ng mapayapang pagresolba sa dispute at paggalang sa UNCLOS ang ilang bansa kaugnay ng agresibong aksyon ng China sa civilian vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nagsasagawa ang mga ito ng humanitarian at support mission para sa Filipino fishing vessels malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea nang gamitan din ng water cannons ng CCG ships. Nagsagawa rin ng peligrosong maneuvers ang Chinese maritime militia vessels at gumamit ng long-range acoustic device laban sa BFAR vessels. Umapela ng paggalang sa rule of law ang mga embahada ng EU, Netherlands, Germany, Ireland at Australia sa Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng nangyaring harassment ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Atin Ito Caravan sa may West Philippine, matagumpay pa ring naihatid ng grupo ang mga regalo at supply na ipinamamahagi sa Lawak Island. Mula sa Palawan, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, paano nakarating yung supply sa Lawak Island sa kabila ng harassment na naranasan mula sa Chinese Coast Guard? Bella, tatlong sasakyang pangdagat kasi itong sabay-sabay na naglayag kahapon. Ito nga TS Kapitan Felix Oca, yung BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at yung ML Chawi na kung saan isinampa yung mga regalo at supply. Kahapon ng harangin, itong mothership at yung BRP Melchora Aquino nagtungo sa ibang daan itong isang barko yung ML Chawi, kaya nakalusot ito at nakarating na nga ito kaninang umaga doon sa Lawak Island. Masaya ngang ibinalita kanina ng ating ito organizer na bagamat pauwi na ang Kapitan Felix Oca training ship na at PRP Melchora Aquino, sakay ang mga delegasyon ng ating ito caravan ay matagumpay namang nakarating ang mga regalo at supply sa Lawak Island. Ayon kay Paeng David, isa sa convenor ng ating ito coalition, madilim pa nang makarating sa Lawak Island ang ML Chawi ngayong araw. Good news, ang ating supply boat na si ML Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon sa at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended beneficiaries.
Inintay lamang na bumaba ang level ng tubig sa Lawak Island bago idiniskarga ang mga regalo at relief goods, saka ipamimigay ito doon. Samantalang pabalik na sa Port of Origin o nakabalik na ngayon dito sa Port of Origin sa San Fernando sa El Nido, Palawan ang TS Kapitan Felix Oca. Samantalang ang BRP Melchora Aquino ay nakabalik na rin kanina. Alas 3:40 ng hapon kahapon nang biglang pumasok sa radar ng barko ng civilian caravan ang mga Chinese vessel. Isang Chinese Coast Guard vessel na may bound number na 5305 na nasa 2.5 nautical miles at dalawang People's Liberation Army Navy na may distansyang 5 nautical miles ang layo mula sa barko ng civilian caravan. Tinungo ng Chinese Coast Guard vessel ang direksyon ng TS Kapitan Felix Oca, pero bago pa man tuluyang makalapit ito ay pumihit na ng 360 degrees ang training vessel. Maging ang PCG vessel ay pinakitaan din ng agresibong pagkilos, kaya naman nagdesisyon na ang kapitan ng mothership na huwag nang ituloy ang misyon para na rin sa kaligtasan ng lahat. Eh baka the same nung nung nangyari kahapon na magkakaroon ng baka dikitan tayo o magkaroon ng siyempre pambanggaan or magkaroon ng kung tutuloy pa rin. And sa atin pa lang yun. And how about for the between the Coast Guard, Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard, baka magkaroon ng mas lalong grabing So to avoid that kind of so for safety reason, okay, atras. Sinundan pa rin ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel at PCG vessel hanggang kaninang alas 5 ng umaga kahit malapit na ito dito sa San Fernando Port. Ni-radio challenge lamang ng PCG ang CCG kaya tumigil ito sa pagbuntot sa caravan. Pati sila, ino-escortan tayo pabalik sa sarili nating karagatan, di ba? So, talaga, stress yung ginagawa ng China, nakakagalit. So yun, pero nung nagliwanag na, so around mga 6 a.m. yun, nakita namin na parang umalas na sila. Ella, sa ngayon ay nakadaon na kami dito sa San Fernando Port, dito sa may El Nido, at sinalubong kami ng mga mangingisda dito at mamaya ay bababa na rin kami ng barko at magtutubo na, babalik na itong Felix Oca doon sa Manila. Diyan mo na ang latest mula dito sa El Nido, Palawan. Balik sa iyo, Ella. Ryan, matanong ko lang yung pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Doon ba mismo nakasakay si AFP Chief Bronner? Ella, hindi. Dahil itong civilian caravan, yung sakay nitong TS Felix Oca, dito nakasakay yung mga delegado, yung mga volunteer, yung ibang mga PIDYA personnel, tapos merong umaantabay dito na PCG vessel. Supposed to be 3 PCG vessel ito. Kaya lang kahapon nagkaroon ng pagbabago dahil na nung nagkaroon ng insidente doon sa Rore Mission ay yung 2 PCG vessel na 44 meter ay nag-rescue doon sa ML Kalayaan na magsusupply sana doon sa Ayungin Shoal. Kaya itong BRP Melchora Aquino na lamang ang natira na umaalalay dito sa mothership ng caravan. Okay, Ryan, kailan ulit ang resupply mission natin? Ella, itong ginawa natin na ito, bukod ito doon sa resupply mission ng PCG na kung saan nagkaroon ng water cannoning noong kahapon at doon sa noong Sabado na namahagi naman ng ayuda itong BFAR. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa kabila naman ng natigil na supply mission, idineklara ng Atin Ito Coalition na isang malaking accomplishment ang kauna-unahang supply mission sa West Philippine Sea na pinangunahan ng mga sibilyan.
Sa pahayag, sinabi ni Akbayan Party President at atin ito co-convenor Rafaela David na mananatiling nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagsigaw na atin ang West Philippine Sea. Nanawagan din ito na lalo pang magkaisa ang bansa sa pag-iit ng karapatan sa ating teritoryo sa gitna ng tumitinding agresyon na ipinakikita ng China. Sinabi pa nito na layo ng kanilang misyon na gawing regular at pangkaraniwan ang pagbiyahe ng mga Pilipino sa West Philippine Sea dahil ito naman talaga ay teritoryo ng bansa. Personal na sumama sa isinagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Bukod sa paghahatid ng supply na kinakailangan ng mga sundalong nagbabantay doon, personal ding ipinarating ni General Bronner sa kanila ang mensahe ng pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabayanihan at pagsasakripisyo ng ating mga sundalo sa may Ayungin Shoal. Si General Bronner ang kauna-unahang nakapwesto ng AFP Chief na nakarating ng BRP Sierra Madre at personal na nakaranas ng pangaharang ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas. Muli naman tiniyak ng hepe ng AFP sa mga sundalo na kaisa nila ang Pangulo sa pakikipaglaban at pagbibigay proteksyon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Tinawag na walang puso ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang China kasunod ng magkakasunod na pag-atake sa civilian at humanitarian mission sa West Philippine Sea. Bunsod nito, hinikayat ni Senator Zubiri si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pauwiin na ng China si Ambassador Huang Xilian. Ayon sa senador, wala umanong ginagawa ang nasabing opisyal upang tugunan ang patuloy na pag-atake ng kanilang pamahalaan sa mga tropa ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Samantala, iminungkahi rin ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino na pauwiin na ng Pilipinas si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Tuluyan nang gumaling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa COVID-19. Sa ulat ng Presidential Communications Office, noong Sabado natapos na ang 5-day home isolation period ng Pangulo. Nawala na ang kanyang ubo, nasal congestion at lagnat at nagnegatibo na rin sa COVID-19. Ayon sa PCO, pinayuhan ang Pangulo ng doktor na magsuot muna ng face mask sa loob ng 10 araw bilang pag-iingat sa kanyang public engagement. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nagkaroon ng COVID si PBBM. Ngayong araw, ilang aktibidad na ang dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. sa probinsya ng Iloilo. Muling aalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Tokyo, Japan para dumalo sa gaganaping ASEAN-Japan Commemorative Summit mula December 15 hanggang 19. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Mariboho live. Nel, ano yung pangunahing tatalakayin sa ASEAN-Japan Commemorative Summit? Yes, Aga, ang pagpapatibay sa relasyon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Japan, ang pangunahing tatalakayin sa ASEAN-Japan Commemorative Summit na formal na magsisimula sa December 17. Pero nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa December 15 dahil sa mga nakatakdang mga pagpupulong na magaganap sa sidelines ng forum ukol sa 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, matatalakay rin sa pulong ang ukol sa West Philippine Sea at ilan pang mga issue sa rehiyon. Here, not only will they review the cooperation activities of ASEAN through the years, but also they will discuss South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea, and other international developments that have a bearing on ASEAN. Now, I will not give the details. Statements on this are still under negotiation, so
let's just wait for the statements to finish. We cannot preempt, we cannot predict what the outcome will be at this point. Ayon kay Asek Espiritu, hindi pa tiyak kung matatalakay dito ang tinatawag na Reciprocal Access Agreement o yung RAAA na sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ilang business meetings ang dadaluhan rin ng Pangulo. Ayon sa DFA official, isinasapinal ang pulong sa pagitan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Dadaluhan ng Pangulo ang pulong ng ASEAN, Japan at Australia ukol naman sa usapin sa climate change. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Nasa 1.5 million tourists ang inaasahan ng Bureau of Immigration ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa kawanihan, ito ay bunsod ng mas marami at maluwag na ang pagbiyahe ngayong taon. Sa tala ng BI, 22% na mas mataas ang bilang ng mga pumapasok na dayuhang turista ngayong taon kumpara noong 2022. Bunsod nito, nag-deploy na ng mga karagdagang tauhan at mobile counters ng BI para mapadali ang proseso sa holiday season. Good news po para sa mga customer ng Meralco, magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang kumpanya ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa Meralco, bababa ng halos 80 centavos per kilowatt hour ang singil sa power rates ngayong buwan, bunsod ng pagbaba sa halaga ng kuryente sa spot market. Ibig sabihin, bababa ng 159 pesos ang bill sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. 239 pesos na bawas kung 300 kilowatt hour. 318 pesos kung 400 kilowatt hour at 398 pesos na reduction kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Magandang balita pa rin para naman sa mga motorista. Magpapatupad ng mahigit pisong rollback sa presyo kada litro ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, December 12. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 85 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 1 peso and 60 centavos ang rollback sa presyo ng gasolina at 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay dahil pa rin sa pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Muli na namang magsasagawa ng tigil pasada ang grupong Piston kasama ang iba pang transport groups. Ito ay bilang protesta sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Mula sa Makati City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan isasagawa itong transport strike? Aga, ayon nga sa transport group na Piston, isasagawa nila itong 2 araw na transport strike sa December 14 at December 15. Araw yan ng Huwebes at Biyernes. Inanunsyo nga ng transport group na Piston na muli silang magsasagawa ng transport strike. Ayon kay Modi Floranda, ang national president ng grupo, naniniwala sila na daan-daang libo ang mawawalan umano ng kabuhayan paglagpas ng December 31. Ito yung itinakdang deadline ng Department of Transportation sa franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Magdudulot niya ito ng transport crisis. Bagamat sinabi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala namang jeepney phase-out na mangyayari at makakabiyahe pa rin ang mga tradisyonal na jeep na nakapag-consolidate pagkatapos ng December 31, naniniwala ang Piston na phase-out pa rin ng mga tradisyonal na jeep ang kahihinatnan sa hinaharap ng isinusulong na consolidation ng pamahalaan. Kaya naman ang patuloy nilang panawagan ay ibasura na itong Omnibus Franchising Guidelines. Ayon pa sa Piston, kapag hindi sila pinakinggan ng pamahalaan ay maaari pang lumawig yung 2 araw nilang transport strike. At aga, isa pa sa kukumpirmahin natin kung sasama din dito yung grupong Manibela sa 2 araw na transport strike ng Piston.
Noong nakausap kasi natin si Modi Floranda noong Biyernes, sinabi niya na meron silang tuloy-tuloy na pag-uusap ng grupong Manibela at inaasahan na pwede ring makiisa yung mga kagrupo o yung mga miyembro ng Manibela dito sa kanilang isinusulong na transport strike. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nag-iikot ang mga opisyal ng Department of Agriculture sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nais ng mga ito na matiyak na may sapat na supply ang mga produktong agrikultura sa abot-kayang presyo. Mula sa Quezon City, mag-report si Ray Pelayo live. Ray, kamusta ba ngayon ang presyo ng mga pangunahing produkto, lalo na yung bigas? Magkano na ba ang bentahan? Ella, base pangunahin dito yung ayon sa Department of Agriculture, maabot na, lumalampas na mahigit sa 40 pesos yung presyo ng regular meal rice. Iba umaabot sa 50 pesos ang kada kilo. Ito ay may additional na 2 to 3 pesos kumpara doon sa presyo nito bago alasin ang price cap sa bigas noong buwan ng Oktubre. At base naman ito doon sinabi sa atin ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. So matapos na alisin nga ng Pangulo yung price cap noong buwan ng Oktubre. Kaugnay nito ay sinimulan na nga ng mga opisyal ng DA noong nakaraang weekend ng pag-ikot sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Tinitingnan ng mga ito ang presyo ng gulay, isda, bigas at karne. Particular na dito sa may Mega Q-Mart at Kamuning Market sa Quezon City. Layunin ng mga ito na matiyak na may sapat na supply ng mga pagkain, lalo na ngayong holiday season. Ayon sa DA, pag-uusapan pa nila. Kasama na dito yung National Price Coordinating Council kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin para maiwasan ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin at hindi bahain ng mga imported na produkto ang merkado. Ella? Ray, paano kung halimbawa merong mag-overprice? Saan kami po pwedeng dumulog o meron ba tayong hotline dyan? Yes, Ella. No? Kung sa ngayon kasi wala namang naka-raise na, walang nakalabas na suggested retail price na anumang produktong agrikultura dito sa ating mga palengke. Pero ang nakikita dito ng DA ay talagang bantayan yung presyo at meron silang ilalabas na maaaring maging measure para hindi tumaas yung presyo. Kagaya ng pagde-direct buying from farmers, idediretso ito sa mga retailers sa palengke. Pero kung labis o doble yung presyo ng mga produktong agrikultura sa mga palengke, maaari nila itong ilapit sa mga LGU mismo dahil ang LGU ay bahagi ng National Price Coordinating Council. Kasama na rin dito ang Department of Trade and Industry sa mga nagbabantay sa presyo sa produktong agrikultura, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Mula sa Makati City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano yung mga mahalagang probisyon na nakasama sa pinal na bersyon ng 2024 National Budget? Aga, parehong ang inaprubahan ng House at Senate contingent ang pinal na bersyon ng 5.768 trillion peso 2024 national budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Sonny Angara, hindi na ibinalik ang naunang tinapyas na confidential funds ng ilang civilian agencies, habang hindi na rin ibinalik ang panukalang Confi funds na 300 million pesos para sa Department of Information and Communications Technology o DICT at inilagay na lang bilang line item bilang suporta sa cybersecurity efforts nito. Sa ilalim ng pinal na bersyon, dinagdagan ng 2 billion pesos ang pondo para sa Philippine Coast Guard, habang aabot sa 8 to 10 billion pesos ang dagdag na pondo para sa Department of National Defense. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, pangunahing dahilan nito ay dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Nanatili rin ang special provision ay pinanukala ni Senator Hontiveros na ipagbawal ang paggamit ng contingent fund para ipangdagdag sa confidential at intelligence funds.
Pero nilagyanaan niya ito ng kondisyon kapag certified as urgent ng Pangulo at gagamitin lamang kapag kinakailangan. Umaasa ang mambabatas na magiging hudyat ang 2024 national budget para matigil na ang nakaugaliang paghingi ng mga civilian agency ng confidential at intelligence funds kahit na walang kinalaman sa security at intelligence. Aga mamaya inaasahang raratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang pinal na bersyon ng national budget bago isumite sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan muna ang update mula rito sa Makati City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ipinahayag ni House Committee on Legislative Franchises, Parañaque Representative Gustavo Tambunting, na ibinigay na sa kanya ng SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis ang pangalan ng source nito sa Senado kaugnay ng umunoy travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na dalawin sa House detention sina Celis at co-SMNI anchor nito na si Lorraine Badoy. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, binanggit ba ni Representative Tambunting ang pangalan nitong sinasabing source ni Jeffrey Celis? Ella, walang binanggit sa media na pangalan si House Committee on Legislative Franchises Parañaque Representative Gustavo Tambunting kung sino ba itong source ng SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis. Sa aligasyon nito kaugnay ng foreign travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Subalit ipinahayag nitong lalaki ang source ni Celis, kawani ng Senado, subalit hindi staff ng senador. Ayon pa sa mambabatas, kinakailangan pang i-validate ang impormasyong ito. Ginawa ni Celis ang revelasyon kay Representative Tambunting nang dalawin niya ito at si Lorraine Badoy na co-anchor nito sa kanilang House detention kaninang umaga. Mabuti naman ang kondisyon ng dalawa sa kabila ng binabanggit na hunger strike na mga ito bilang protesta sa desisyon sa kanila ng House Committee on Legislative Franchises. Samantala, binanggit din ni Congressman Tambunting na aapela si Celis sa House Committee kaugnay ng contempt order nito dahil sa physical condition ng kanyang ina. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na bumaba ang mga kasong naisampa sa korte na may kinalaman sa illegal drugs. Dahil rin ito sa bagong hakbang na ginagawa ng mga otoridad. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung mga hakbang na ginawa ng mga otoridad para mapababa yung drug cases na naisampa sa korte? Magandang tanghali, Aga. Dahil nga sa Department of Justice o DOJ circular na kailangang magtulungan ang mga prosecutor o mga piskal at ang mga law enforcers tulad ng PNP o kaya ng PIDEA, ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, nasa 20% yung ibinaba ng mga nakakasuhan sa korte na may kinalaman sa illegal na droga. Paliwanag ni Andres, hindi na pipwede ang basta na lamang magsasampa ng kaso kahit wala namang katiyakan na magkakaroon ng conviction o hatol. No planting of evidence, no framing of individuals, only hard evidence gathered under the mentorship of the prosecutors. That is the change in our system now. Ayon pa kay Andres, malaki ang naitulong ng mga piskal para magiyahan yung mga pulis at iba pang law enforcement agents na mangalap ng ebidensya para maging matibay ang kaso na ihaharap sa korte. Ito ay bilang pag-alinsunod na rin sa kautusan ng korte na dapat may certainty of conviction o hatol ang isasampang kaso. Dagdag pa ni Andres, sa nakalipas na 2 taon, nasa 70,000 yung mga nakasuhan dahil sa illegal drugs. Kaya plano na rin ng DOJ na magsasagawa ng drug summit para maamyendahan ang kasalukuyang Comprehensive Dangerous Drugs Act na naipasa noon pang 2002. Yan lang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbigay ng tips ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mga kursong maaaring pagpilian na magiging patok sa mga susunod na ilang taon. Makakatulong din nila sa paglikha ng trabaho ang Maharlika Investment Fund at ang turismo sa bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo.
Malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa takbo ng ekonomiya sa buong mundo. Pero ayon sa NEDA, sa ngayon ay lumalaki ang pangailangan sa mga trabahong nakaugnay sa internet. Marami nilang mga kumpanya ang gumagamit ng teknolohiyang ito. Ang isa nga po nakikita namin, yung mga nag-specialize sa cybersecurity, kaunti. Yun. Isa rin yun sa magiging in demand going in the future. Hindi rin nila pahuhuli sa mga maraming papasukan ay ang may kaugnayan sa kalusugan. Ang in demand na po talaga ngayon yung related to health, yan, health and life sciences. Kasama na rin po yung healthcare industry, kasama na rin po halimbawa sa scientific naman yung mga pagdiskubre ng mga gamot, ng mga therapeutics, pati yung mga equipment. Ayon sa NEDA, ang mga pinakamalalaking employer ay nakaugnay sa services, retail at maging sa agrikultura. Ang manufacturing nila ay hindi gaanong marami ang naibibigay na trabaho dahil sa pagpasok ng automation. Isa naman sa driver ng ekonomiya sa mga rehiyon ay ang turismo. Pero kung per capita po ang titingnan, per capita income, may laban po ang nasa car actually sa Baguio. Yan, kakunti kasi sila yun. So, malakas ang tourism. Kung magiging matagumpay nila ang Maharlika Investment Fund, malaking tulong din ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa the investment will be undertaken, then it will actually generate it will generate jobs. And like I said, if it turns a profit, then government will also earn from the returns, from the dividends po. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala ng buhay na namatagpuan ng mga rescuer ang nawawalang pasahero ng bumagsak na eroplano sa San Mariano, Isabela. Una nang sinabi ng mga otoridad na may indikasyon na buhay pa ito matapos makita ang isang makeshift shelter malapit sa wreckage ng eroplano. Ang detalye sa report ni Grace Flores. Nahanap na ang katawan ng pasaherong lula ng buwagsak na Piper plane sa San Mariano, Isabela na si Irma Escalante. Pasado alas 9:15 kahapon ng umaga, December 10, 2023, nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Escalante sa layong 200 metro mula sa pinagbagsakan ng eroplano. Ayon kay Attorney Constante Foronda, ang head ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakita ng kanilang K9 rescue expert ang katawan ng babae 200 metro ang layo mula sa crash site sa Barangay Casala, San Mariano ng nasabing bayan. In less than 2 hours, nahanap nila yung nawawalang pasahero. Pero sadly, wala nang buhay yung pasahero nung mahanap nila. Nakita nila mga about 200 meters down the slope from the wreckage. Nahulog siya sa isang bangin about 15 feet high. Bumagsak siya dun sa mga batuhan sa baba, malalaking bato. Pinaniniwalaang ito si Irma Escalante, ang barangay health worker ng Balanan at nag-iisang pasahero ng pilotong si Captain Levy Abol II. Sinabi ng IMT na natuntun ni Will, isang scent tracking beagle mula AK9 Mandog Society, ang pasahero ng Piper plane na may tail number RPC 1234. Matarik. Yung hindi ka pwedeng maglakad para bumaba. Kailangan umupo ka at mag-slide ka pababa. Para bang steep, magle-level off ng konti, steep, level off ng konti, steep, ganun daw. At puno ng vegetation na dikit-dikit yung mga puno. Yung malalaking puno, may katutubo lang, may iba-iba. Pero talagang dikit-dikit. Sinamahan ng 2 tracker dog at kanilang 6 na handler ang beagle na nagtungo sa lugar na binagsakan ng eroplano. Dinala na ang labi ng ginang sa isang lugar kung saan ibibiyahe ng Philippine Air Force helicopter patungo sa Tactical Operations Group 2 sa Cagayan City. Agad namang dinala sa bayan ng Palanan ang labi na Escalante bago ang funeral processing batay na rin sa kahilingan ng asawa nito.
Nauna nang nakita ang wala na ring buhay na katawan ng piloto na si Captain Levi Abol II. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang baybay ng Caguait sa Surigao del Sur bandang 6:52 AM kanina. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mayroong 10 kilometrong lalim ang lindol at tectonic ang origin nito. Wala namang naitalang pinsala at wala ring inaasahang aftershocks sa kabila ng naranasang lindol. December 2 nang yanigi ng magnitude 7.4 na lindol ang bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur kung saan 3 ang nasawi habang 76 ang naitalang sugatan sa insidente. Nauna na ring niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang Caguait kung saan umabot sa halos 2,000 ang naramdamang mga aftershock. Minamadali na ang paglalagay ng mga river walls sa mga ilog at pagtatayo ng mga floodgate malapit sa mga coastal area sa lalawigan ng Bulacan na layong mapigilan ang posibleng pagbaha dulot ng bagyo at mga pag-ulan. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, paano ba magiging kapakipakinabang ang mga proyektong ito? Ella, alam naman natin itong Bulacan ay laging nalulubog sa tubig ba. Partikular ito ay maraming coastal areas. At isang paraan para pakinabangan ito ay naglalagay nga sila ng mga river wall kung saan nga ito ang nagsisilbing pangharang sa tubig ba para wag mapasok ng baha yung mga bawat bahay sa Bulacan. Pinalilibutan ng river wall ngayon ang mga ilog sa Bulacan, partikular sa unang distrito ng probinsya. Kasabay nito ay pinaluluwagan at hinuhukay na rin ang mga ilog malapit sa mga coastal areas. Kabilang sa mga ito ang bayan ng Malolos, Balagtas, Bulacan, Hagunoy at Kalumpit. Ayon kay Danny Domingo, congressman ng unang distrito ng Lalawigan, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga municipal mayor at Department of Public Works and Highway para mapabilis ang proyekto para mapigilan ang tubig baha. Yun po ay revetment po ang tawag noon. Para po makontrol po natin yung pag-apaw ng ilog, makontrol po natin yung pagpasok ng high tide sa kalupaan na kung saan ang tubig po kasi ay unang naiipon po yan sa ilog. Pag hindi na po kaya, umaapaw po yan. Ang kagandahan rin ito kapag nahukay na ang mga ilog ay malilinis ito at maakot rin ang mga basura. Malaking bagay din ang river wall at floodgate para mapigilan din ang high tide sa mga coastal areas. Makapaglagay ng pumping station. Pag po yun ay nalinis, napalalim, na itaas ang river wall, mas marami pong tubig ang malalagay at mas makokontrol po natin yung pagtapon ng tubig para bumaha sa mga kalupaan. Pagka po naman high tide, kung may floodgates, yun po ay pwede nating isara at para po makalabas naman ng tubig palabas ng dagat, pwede po nating buhayin yung pumping station natin para itapon ng tubig papuntang dagat. Ella, kung mapapansin natin ngayon ay umuulan dito sa aking lugar, sa Giginto. Pero ang isa sa mga ginawang hakbang ng Provincial Disaster Risk Reduction and Municipal Disaster at mga LGUs ay naglakaroon sila ng mga flood control na manual at mga siren na flood control detector na magsisilbing paraan para kung sakaling magkaroon ng mataas na tubig baha ay mayroong alarma na magbibigay ng babala sa mga kababayan natin dito sa lalawigan. At yan mo ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Pinaliliit ng patuloy na airstrikes ng Israel ang oportunidad ng panibagong ceasefire sa Gaza ayon sa Qatari Prime Minister. Gayunman, iginiit ni Sheikh Mohammed
bin Abdulrahman Al Thani na ipagpapatuloy ng Qatar ang efforts nito upang i-pressure ang magkabilang panig sa pagkakaroon ng tigil putukan. Malaki ang ginampanan ng Gulf State sa negosasyon upang magkaroon ng isang linggong pagtigil sa karahasan noong Nobyembre. Naging daan ito upang mapakawalan ang ilang hostages ng Hamas militant group. Ipinahayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na buong pwersa ang ginagawa nito sa Israel. Magpupulong sina US President Joe Biden at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House araw ng Martes, December 12. Sa gitna ito ng mga hakbang ng US administration na i-pressure ang Congress upang makapagkaloob ng daan-daang bilyong dolyar na halaga ng tulong sa Kyiv sa nagpapatuloy na gera ng Russia. Batay sa White House, layo ng pagbisita na bigyang diin ang commitment ng Amerika sa pagsuporta sa Ukrainian people na ipagtanggol ang sarili laban sa invasion ng Russia. Kinumpirma ni Zelensky na tinanggap nito ang imbitasyon sa kanya ni Biden. 9 na tao ang patay sa sunog sa kampo ng Landless Workers Movement na MST sa estado ng Pará sa Brazil. 8 rin ang nasugatan sa pangyayari. Sanhi ang insidente ng short circuit sa electrical network habang isinasagawa ang installation ng internet wiring sa kampo ng rural farmers. Ipinagtatanggol ng MST ang land distribution sa Brazil. Patay sa mga miyembro ng kampo, nakatatanggap na sila ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng tubig, food distribution at funeral health. Nananatili ang pag-asa ng SSS Kabalikat na makaabante sa susunod na round na UNTV Cup Season 10 matapos talunin ang Judiciary Magis sa pagpapatuloy ng eliminations kahapon. Nakabalikwas naman sa kanilang losing streak ang Senate Defenders habang napigilan ng DA Foodmasters ang late comeback bid ng PNP responders. Narito ang report ni Bernard Dadias. Ng pag-asa ang SSS Kabalikat na makaabante pa sa susunod na round matapos magwagi laban sa two-time champion Judiciary Magis sa score na 82-72. Nagbunga ang extra effort sa practice ng Kabalikat team para ilista ang kanilang ikalawang panalo matapos ang 3 pagkatalo. Mula sa ika-6 na pwesto ay umakyat sa ika-4 na pwesto ang SSS. Sumandig sa matinding depensa ang SSS at sa unselfish play na pinangunahan ni Mark Anthony Escalona na kumelekta ng 22 points, 4 rebounds at 11 assist. Nagambag naman si Glenn Bocolon ng 15 points, 9 boards at 2 dimes kaya tinanghal na best player of the game. Ininda ng husto ng Judiciary ang kawalan ng ilan nilang player dahil sa injury. Hindi rin makapaglaro ng 100% condition ang kanilang main gunner na si Chester Tolomia dahil sa injury. Yung preparation namin against Judiciary, sabi ko, last game namin, hindi kami naglaro ng game namin. So we didn't control the boards, tapos yung defense namin, may lapses. Sabi ko, just do your job. Sabi ko sa mga players, do your job. You need to control the rebound, minimize turnover, then you need to run. So nakakontrol kami ng rebound, konting turnover, pero yung defense time may konting lapses, pero yung will to win, yung determination ng team to win, doon ang naibabaw. Kailangan pang maipanalo ng SSS ang last game nila sa eliminations laban sa NHA Home Masters sa Huwebes, December 14 para makapasok sa next round. Ang Judiciary naman nakalasap ng ikatlong sunod na pagkatalo ay naharap na rin sa must-win situation sa kanilang next game laban sa undefeated Ombudsman Grapbusters sa January 7. Umani naman ng ika-4 na panalo ang DA Foodmasters at pinakain ng ikalawang pagkatalo ang PNP responders sa kanilang bakbakan.
Kapwa lumamang ng 10 points ang DA sa first quarter, 21-11 at second quarter, 42-32. Nakahabol na ang PNP sa third quarter, 57-all. Subalit kinapos ang responder sa last quarter hanggang sa tumunog ang buzzer sa final score na 76-70. Ayon sa Foodmasters, pinagandaan nila ng gusto sa ensayo ang endurance para masabayan ang PNP. Binuhat ang DA ni Eljan de Guzman na kumamada ng 15 points, 7 rebounds at tig-2 assist at steals. At ni Maron Calao na may 10 points, may tig-2 boards at dimes. We know na malakas talaga sila pagdating sa depensa nila at saka sa opensa, lalo yung press nila. So this past few days and weeks, siguro talagang inandaan namin yung press break. Tsaka talagang sinabi namin na we have to win dun sa laro namin. Our speed talaga when it comes to our game. Kailangan magawa namin yun. And we were able to impose it. So good job sa mga players. Talagang binigay nila lahat. Well, yung una kasi flat start kami kaya ang hirap recover sa isang malaking lamang tapos habol ka. Although naka-deadlock kami nung third quarter pero nakuha pa rin nila yung momentum Doon na kami nag-shift yun nung nakuha na kami ng Anspo. Doon na nag-iba yung namin. Yung momentum. Nawala. Samantala, tinapos na ng Senate Defenders ang kanilang third losing streak matapos magwagi sa DFA emissaries na nagtapos sa score na 83-77. First quarter, mainit ang opensa ng DFA at umabante ng 10 points, 24-14. Kontrolado pa rin nila sa second quarter, subalit nakadikit na ang Senate, 41-39. Pagpasok ng second half, naka-bounce back ang Defenders para i-deny ang DFA sa kanilang unang panalo sana sa liga. Best player of the game si Gary Sevilla na may 24 points, tig-isang rebound at assist. As always naman, every game pinag-prepare kami before the game. Tinitingnan namin kung saan sila malakas para ma-depensahan namin. Kailangan naman talaga manalo Last 2 games namin kailangan manalo para makapasok kami sa susunod phase, di ba? Sa round 2. Dahil sa panalo, nananatili pa rin ang chance ng Defenders na ngayon ay nasa ika-5 pwesto para umabante sa next round. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 5 na nagsasabi, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, nais po namin pasalamatan ang lahat ng mga bumubuo sa Anak TV Awards sa pagkilala na iginawad niyo po sa UNTVC News. Maraming salamat po sa ng aking kasamahan dito sa UNTVC News sa tiwala na ibinigay niyo sa amin. At patuloy po kayo makakaasa na kami po ay maghahatid ng balita na patas at walang kinikilingan. Kaya Anak TV Awards, more power po. Opo, maraming salamat po sa Anak TV dito po sa award po na ito, sa pagkilala po na ito as isa sa Net Makabata Star for 2023. Salamat po sa inyong pagkilala sa akin pong kaliitan at mapabilang po dito sa pagkakataon pong ito o sa pagkilala po na ito. Makakaasa po kayo na kami dito po sa UNTV ay patuloy na kaisa po ninyo sa advokasya sa pagkakaroon ng mga programa na ayon sa mga moral at ayon po doon sa mga values sa ikabubuti ng ating pong mga anak at ng ating pamilya at para po sa lahat. Kaya muli po, maraming salamat po Anak TV and congratulations dahil marami rin pong mga
programa sa UNTV ang nakatanggap din po ng nakapasok. pagkilala. Congratulations sa kapartner ko si Aga Kaakba. Congrats, Aga. Maraming salamat, Ella. Okay, at yan po ang mga balitang amin tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.